Okay, good morning. So, hindi tayo sa ating maliit na taniman. So, ito yung tanim natin ng 510. So, may mga kabat siya doon. Ayan. So, looking good naman. So, yung ibang mga nagtututumba, kinilip ko na. Kasi ito hindi ko pa napuprune. Pero puprune din natin yan. So, ngayong umaga, i-harvest ko lang to. Tsaka yun, for personal consumption. At medyo natatagalan ako sa paglaki ng halaman pag naka ganitong setup. And baka mag-trot kit tayo o kaya DWC. Pero banggitin ko lang sa inyo ngayon, ito, yung sumunod kasing mga styro box ko, maliban dito sa unang dalawa, hindi ko nilagyan ng plastic lining. Yung iba okay naman. Pero ngayon, nakikita ko yung isang problem, which is, naglilik sila. May mga boxes na naglilik. So, dapat siguro talaga lagay natin siya ng lining. So, ito, merong ganong problem. May leak. Itong sa hydraulic. So, iniisip ko, i-drain na muna siya. Since bago pa lang to ito, bago pa lang to. Medyo malala yung leak niya kasi nung tinignan ko yung tubig, medyo bumaba na siya ng ganitong level, which is 1 day pa lang dapat, hindi mangyayari yon. So, may problema din to. Ang balak ko, gagamitin ko yung iba, pero lalagyan ko na agad ng lining. Diba? Pero may ini-experiment pa akong bago ngayon Nilalagyan ko ng waterproofing, yung pinakailalim lang, hindi yung loob. So titingnan ko pa yon. Kasi hindi mo pwedeng pinturahan yung loob kasi toxic naman yung pintura para sa plants, so mamamatay sila. So moving forward, yun, pag nag-harvest tayo sa Sabado, ugaliin na natin na mag-lining, tapos kailangan yung lining natin wala rin butas. So yun pa yung asikasuhin ko. Tsaka mas madali na siguro maglinis nun. So, yun lang naman din yung maganda pag may lining ka. Madali siyang linisan. Kasi kung sumisiksik yung dumi pag nasa styro So, ito kailangan maagapan ko na to. Maya-maya din, nasikasuhin ko na. Okay? So, lalagyan ko lang ng konting nutrient solution yan ngayon para lang tumama doon sa mga halaman. Pero, ayusin na rin natin yan. So, bukas pa ang nasabi kong harvest ko nito. Pero ang ganda niya. Parang crispy talaga siya. So, tinanim natin yan nung 20. So, by harvest talaga yan sa 4. Bukas naman ay 2. Tama ba? Ay 1. 1 pa lang pala bukas. So, mag-early harvest. Parang 42 days. So, sa palagay ko okay na. Kahit 40 days nga yata pwede na pero yun, mga 42 days to 45 days siguro yung magiging harvest natin. Pero goods naman lahat. Tapos ito, tingnan nyo itong kulitis natin. Sobrang ganda ng tubo. Yan Yung iba, medyo maliit kasi medyo na-late sila ng paglaki. Pero goods pa rin naman. So yan. So isa pang learning. Kasi akala ko kasi pwedeng siyang gamitin ng walang lining. So, yun pala yung magiging problem niya. Magkakaroon ng leak. Yan. Tapos yun ba yun, may stain na sa gilid. So, susunod niyan, lalagyan na natin siya ng cover. So, baka bumili ako ng mga ganitong cover. Meron pa naman ako dyan, pero konti na yan. Tapos, order ulit ako ng 4. So, i-maximize natin yung space dito. So, baka makagawa ko ng 2 dito. Tapos, start na tayo mag-setup doon. Ayusin ko pa yung sampayan. Pero, yon. So, pag nagawa ko na rin pala yung lining, pwede natin siyang ilagay doon. Wala na tayong magiging problema. Kahit medyo tabing yung kalalagyan niya, hindi siya maglilik kasi meron siyang plastic lining. Okay? So, yun lang naman. Yun yung isa sa gusto kong i-share ngayon. Isang learning ko pa dito sa paggamit ng styro boxes.
So, bago ako bumaba, kailangan i-refill ko na. Tinignan ko nga rin to kung may leak Palagay ko may leak, pero sobrang konti lang. Palagay ko it's either dito or dito sa box na to. Pero tinignan ko yung tubig nila, hindi naman siya sobrang baba. So, sa palagay ko, sobrang konti lang nung leak nila. Pero ito kasi, sobrang dami ng tubig sa ilalim. At tas nakita ko yung pagbaba ng level ng tubig, mga ganyan. So, sobrang bilis nun. Yun lang. Isa yun sa mga na-share ko. So, ito, yung bell pepper naman natin, makikita nyo, di ba, may mga bunga-bunga yun, yung shiny-shiny. Ito kasi yung mga nauna sa gilid yun dyan sa gilid. Natin. Yan, ito yung nauna. Ito. Saka itong isa. Nasa pinakagitna. Ayan, ito. Yan. Kasi may mga sumulpot din dito. Tapos yung ibang flower niya, hindi na rin tumuloy. Parang nag-a-abort kasi nga sobrang dami na siguro ng flowers. Ay, ng bunga. Yun lang yung napansin ko. Tapos ito, medyo mabagal yung paglaki. Pero hopefully. Kasi yung isa medyo nagiging stable na. So, from time to time, dinidiligan natin siya ng 2.0 easy. Pero hindi lagi. Hindi ko pa rin napag-aaralan yung drip Pero yun nga yung next natin. So, napakalago ng natin. Ito. Lemongrass. Yan, lemongrass. Ganda, diba? Ayun o. Nag-uusubong-usubong na sila. Kumakapal ng kumakapal. So, hopefully, magiging bushy din to. Tagal-tagal. Ito, amaranth. Ganda rin agad ng tubo. Mabilis ang amaranth. So, inilipat ko na ng konti yung ano natin. Ang tawag dyan? Lettuce. Tapos, nilagyan ko yan ng 2.0 easy. Kasi, di ba nga, hindi ko nga lang nasukat kung nag-okay. Pero, hopefully, nag-okay siya. So, yan. Kasi may mga kulitis tayo dito. So, inayaan ko na lang siya lang lumaki dyan. Kasama nito. Kasi dati, di ba, may kulitis dito. So, nahuhulog yung mga, ano nila, buto. Ayan na sila ngayon. So, hopefully, lumaki naman sila na maayos. So, yung mga excess kong nutrient solution, yan, pinagdidilig ko dito, pinang-re-refill ko. Yan. So, dito naman, medyo marami na tayong tinanggal dito. Especially yan, kinakita nyo, ubos na. So, ito na yung last, flower. Pag hindi ulit siya nagtuloy, out na siya. Hindi siya mapakinabangan, kumbaga. So, hopefully, may makapag-harvest talaga tayo dito. Gusto ko lang talaga may experience harvest ng pepino. Yun nga, may problema. Kasi hindi ko ma-pinpoint kung ano. Pero nag-a-abort kasi lahat ng bunga. Hindi tumutuloy. Ayan. So, kung hindi natin siya mapatuloy, edi kill muna natin siya. Dito, tinigil ko na. So, yung nutrient solution yan, i-reuse natin. And itong nilalagay nila, gagawin kong patungan. Magiging patungan siya. Parang ganun yan. Patungan. So ito, inaantay ko lang. Kahapon, nag-harvest lang ako ng Thai basil seeds. So dito, wala na tayong masyadong maintain dito. So totoo lang. Iniisip ko lang kung yun nga, papakonvert ko rin to later on. Pero bala ko sana ma-maximize ko muna yung dito, yung pathway dito. Kahit isang hilera lang, 1, 2, 3, mga tatlong hilerang pa ganun. Tingnan natin. Tingnan ko kung saan mas maganda pa ganun or pa ganun. Pa ganun na lang. Tapos lagay natin ng konting space doon. Ayan. So yun lang naman. Harvest lang tayo ngayon. And para may lettuce ulit tayo sa baba. Naubos ko na kasi. And refill lang din ako nito. Then balitaan ko kayo dun sa iba pang pwedeng maging improvement dito sa ating location. So that's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.